Ito ang latest update kaugnay sa kaso ng video na kinasasangkutan ng isang negosyante online. Bangko de Oro, pinabulaanan ang video post ng isang negosyante na kinilalang si Jana Berenguer na nag-viral nito lang matapos ilabas sa kanyang social media account ang nangyari sa kanyang video bank account na halos 200,000 pesos ang nawala sa kanyang bank account. Kung kaya't nasabi nito sa kanyang video na may system breach at insider involvement sa mga di umano'y hindi otorisadong transaksyon na kinasasangkutan ng kanyang bank account na ngayon pinabulaanan ng Bangko de Oro. Ayon kasi sa opisyal na pahayag ngayon ng Bangko de Oro, wala daw umanong nangyaring system breach at wala rin umanong sangkot na insider sa insidente. At ayon daw sa isinagawang investigasyon, lumabas daw na wala umanong sapat na basihan ang mga paratang ni Jana. Sa katunayan daw, aminado daw mismo si Jana sa interview ng ABS-CBN na may ibang tao na humawak sa kanyang mobile device na posibleng dahilan kung bakit daw nangyari ang insidente. Kwento ni Jana, kagagaling lang nila sa pagtitinda sa bazaar noong weekend at nag-live selling pa noong Lunes. Dahil maganda ang kinita, nagdesisyon siyang bayaran na agad online ang kanyang bills. So sabi ko, tita, sakto, magbayad na tayo kasi ayoko na ng, di ba, magbayad na tayo ng utang. Open my app and then it was that, yung 98 pesos 48. Tapos, okay, alam mo yun yung reaction ko kasi hindi ako yung, ganon. Parang, baka glitch lang to. So, logged out ulit and then went back in. Yun na yun. And I said, tita, walang laman. Ayon kay Jana, aabot sa 189,000 pesos ang nawala sa kanyang bank account sa loob lamang ng ilang minuto. Wala naman umano siyang pinindot na anumang link, kaya pala isipan para sa kanila kung papaano siya nahack. Wala po kayo ma'am na natanggap na any link or message? I do receive a lot from them but hindi ko nga pinapansin. Sabi ko, since it was in the bazaar, like dinumog kami ng tao, by all means, there's a possibility that my staff or kasi kami lang naman humahawak ng phone ko, may napindot man. So, yun lang yung ko diba? Na parang, okay, they hacked me, and then what's next? Wala ba kayong security measures? Naiyak na lamang si Jana sa pangyayari, lalo na't malaking bahagi ng kinita nilang pera ang para sana sa operasyon ng kanyang anak na may cerebral palsy. Lagi siya nagkakasakit, therapy, ganun. So, nag-ipon talaga ako. Ano ang masasabi nyo dito mga kababayan? Posible kayong isa sa mga staff ni Miss Jana ang nakapindot kaya siya nahack? Kaya maging lesson sa atin ito mga kababayan. Ingatan natin ang ating mga mobile device at account credential. Huwag natin basta-basta ipahawak sa ibang tao ang ating mga cellphone. Hanggang dito na lamang po, mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.